Good morning kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston. Kagagaling lang natin magsimba. Nagpasalamat tayo sa mga magagandang nangyayari. Alam nyo, yung napaisip ako ang mga tunay na kaibigan pala talaga ay sumusuporta sa'yo. Yung mga hindi sumusuporta na dati kaibigan mo, iba pala ang dating nun kapag may kailangan lang sila sa'yo. So napatunayan ko kahapon at mamaya papatunayan ko yung mga kaibigan ko na acquaintance ko lang sa mga party, sila pa yung laging sumusuporta sa atin at patuloy silang nagpapadala at friendly sa atin. Yung iba na nawala, maraming tropa dyan sa may Cypress. Pang inom namin noon, panay pa ang party, meron pa yung panahon na suka-suka kaming lahat, yung di kami makauwi, nakatulog na sa sasakyan. Pero nasa na sila, hindi na sila hindi na sila makita dahil ayaw nila sumuporta sa mga kaibigan nila. O ngayon, nagpaparamdam na sila kasi nakita nila na successful yung business, pero yung distansya po nagiging iba na nagiging parang alam ko na kung sino yung mga tunay na kaibigan at sino yung mga talagang manggagamit lang. So alam niyo naman po, engineer tayo sa telecom. Dati kasi galante tayo, panay inom, ganun, party. Halos lahat yata ng party sinasamahan ko noon kapag may day off. Pero meron pa rin ako mga tropa noon na yung palasimba. Yung mga yon, hanggang ngayon kaibigan ko pa rin sila. Yung iba pa nga wala na rito sa Amerika, pinauwi na ng kumpanya. So hanggang ngayon connected pa rin kami. Sila din nag-update sa akin tungkol sa mga nangyayari sa mga bagong telecom project. Dati sinabi ko, anticipated ko yan na pagkatapos ng 5G, mahirapan sila maglagay ng bagong 6G kasi halos na limit na natin lahat ng mga frequency na allowed na gamitin ng commercial. So kasi 2G generation yan, second generation, third generation, fourth generation, 5 generation, kaya yung G generation yun. Sila din yung nag-update sa akin, yung mga kaibigan ko na yun. Nag-usap kami noon dati na na satellite na ang magiging telecommunication natin. Kasi dapat naman talaga noon pa nagawa na yan. Nangyayari parang ginagamit muna yung mga tao Nagkaroon ng maraming mga cell site. Oo, kumita kami, mga engineer. Kumita kami, nagkaroon kami ng mga cell site, may trabaho kami, may mga nakapagpatayo ng bahay, nakabili na sasakyan, nakapag bumuhay na ng pamilya, nakapagtapos ng mga pag-aaral ng mga anak. Pero pagka inisip mo sa suma total, yung mga cell site na yan, parang redundant siya Dapat talaga lahat satellite communication. Oo, meron siyang delay kasi noon, kakaunti lang ang mga satellite. Ngayon marami na. Marami ng satellite na pang telecommunication na gagamitin. Hindi lang pang cable TV yun, hindi lang pang internet data. Yung mga yan, yung mga wireless na yan, kasama yan sa kasama yan sa mga major ng wireless communication. Inahabol lang nila dyan mga slot, space, kumbaga. Kung gaano karami yung tatawag, ganoon din karami dapat yung ma-accommodate nung equipment para lahat sila ay mabibigyan. Noon kasi limited ang satellite. Ngayon marami na. So sa tingin ko, malapit na mangyari na ang mga telecom company, ng mga cellular mako-connect na rin via satellite. Siguro mag-uumpisa sa sa kapag walang signal na yung cell site, i-hand over na niya by satellite. Satellite nagkakaroon ng chirping, like kasi masyado malayo. Parang cable TV nyo, nanonood kayo ng palabas, minsan nag-square yung palabas. Pero nagagawa naman ng paraan yun, nalalagyan ng buffer kasi video.
Pero yung call, hindi ko alam paano pa nila gagawin yun. Kaya trabaho na yan ng mga engineer, mga scientist, katulad nila ng mga tropa ni Elon Musk. Elon Musk, maganda yung naisip niya. So noon pa niya talaga ginagawa pala yun na gusto niya ang telecommunication ay via satellite, hindi via cell site. Kumbaga focus lang sa lahat. Kahit saan ka pumunta, mayroon kang signal. Siya yung mapoprovide niya sa mga telecom company. Iko-connect niya yan dyan. Mabalik tayo sa pagiging magkakaibigan. Napalayo na so pag nasa business ka pala, makikilala mo yung mga tunay mong kaibigan. Sila yung mga susuporta sa'yo, yung magiging tagapaglaban mo. Inilalaban ka pa nila napansin ko inilalaban pa ginaaway ako, inilalaban nila ako may mga babae, may mga lalaki, mostly mga babae kasi ang customer sa Balikbayan Box puro mga babae kasi hindi nila mabuhat nga yung box kaya pinapapick up nila. Yung mga lalaki kasi nagda-drop off yung mga yun, pero yung ibang mga lalaki talaga na tropa, papapick up pa rin nila kasi mas mahaba yung kwentuhan. Kasi pag dinrop nila yon sa mga drop off, wala ako doon, wala silang kakwentuhan. Pero pag ako nag-pick up, nagkwentuhan kami, mga kalokohan, mga kala nyo mga lalaki walang marites, nagmamaritesan din yan. Yun lang napansin ko sa business pala, makikilala mo ang tunay na kaibigan. Kaya pinagdasal ko kanina, sabi ko, salamat sa pagbigay mo ng mga tunay na kaibigan at sinuportahan ako hanggang ngayon. At yung mga dumarating na dating kaibigan bumabalik, salamat din, na-realize ko rin na yung mga yan, nandiyan lang sila kapag may kailangan. Pero hindi ko sila, hindi ako galit sa kanila. Nakikipag normal lang na hindi na ako makikipag-close masyado sa mga yun kasi nasubukan ko na na yung kailangan mong tulong nila, wala sila. Yung ibang tropa ko tatanungin pa ako anong may tutulong ko sa'yo? Yung isa, si Noriel, yan. Sabi nga na miss ko, yung best friend mo, sumusuporta sa'yo, nag-agent na. Siyempre, engineer rin ng pag-iisip niya. Nakakaisip siya ng mga panahon ng mga tropa kami magkakasama. Pati gimmick kasama ko yan. Pati mga Christmas party na pupuntahan, kasama ko yan. Kaya shout out, yung paring Noriel. Salamat, sumusuporta ka. Magda-drop daw siya ng box ngayon. Yun lang po ilang natutunan ko na naalala ko ngayon na ang kaibigan na tunay sumusuporta talaga sa'yo. Yung mga hindi, huwag naman ang pansinin masyado yun. Kapag may kailangan lang, saka mo lang pansinin. Pagdasal na lang natin sila na sana magbago yung style nila. Kasi pag ako, hiningan nila ng tulong, tumutulong ako sa kanila. Pero sila, hindi. Kumbaga, one-way door. Yung natutunan ko doon dati sa dating cargo company pinagtatrabahuan ko Pinag-i-agentan ko. Huwag ka daw mag-i-stay doon sa mga one door opening, dapat two door opening. Kung wala kang pakinabang dyan, wala kang mapapala dyan, puro sila lang nakikinabang sa'yo. Tapos narinig ko rin yan dito sa sa isang agent ko na drop off namin. Nag-i-sponsor siya, puro pakinabang sa kanya. Kasi pag nag-i-sponsor po yung mga yan, nagbabayad sila doon sa producer. Yung producer kumikita, pero minsan yung talent hindi kumikita kasi yung talent sa ticket umaasa. Pero yung mga producer sa sponsorship mo umaasa. Kumbaga, legwork sila, advertising, binabayaran mo yun. Ang problema, ina-ads ni kanila, walang salita. Kumbaga, hindi ka pinakikilala. Nasabihin lang yung pangalan ng company mo, mahal pa yung binayaran mo, tapos limited lang ang upuan na makaka-participate sa inyo. Kaya ayaw na niya mag-sponsor. So, kinabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi,
Ang usong advertisement ngayon ay social media. Lagi ako nasa social media. Hindi ko alam na dadami yung followers, naging 22k na. So, ano mo, pag alis ko, 2022, 5k lang yata yan 2k. Biglang ngayon, 2025 na, 22k na. Hindi ko napapansin Ibig sabihin, marami na tayo nasa servisyoan na customer at maraming happy dahil nagpa-follow sila. So yung yung kaibigan ko na yon, na agent namin na drop off. Ayaw na niya talaga mag-sponsorship. Ganon din nakikita ko dun sa isa sa dati kong pinag-agentan. Kaibigan ko rin si best friend. Hindi na siya pero nag-i-sponsor siya kapag napakamura. Yung tipong 150, ganyan lang. Sponsor siya, mailagay lang pero hindi siya attend. Kasi alam niya, one-way door lang yun Hindi siya, hindi siya tinutulungan Hindi nagpapadala sa kanya. Ako din, na-experience ko yan May mga banda, singer, na, na gusto magpa-sponsor, nag-sponsor ka, tapos pagka kukunin yung service mo naman, kunyari, siyempre, gusto niya rin ka rin tulungan, babarating ka, pero nung nagpa-sponsor ka, hindi mo siya mabarat. Fixed price, pero ikaw babarating ka. Talagang barat. Tapos ngayon, pagka nakikita ko sila, minsan nakikita ko sa simbahan. Hindi siya makatingin sa akin sa iniisip ko. Pag ito nag-asa naman ng sponsorship, sasabihin ko, sinuporta mo ba ako? Hindi. Binabarat mo ako Pupunta ka nga sa ibang company na barat ang presyo Kung negosyante ka, producer ka, dapat maintindihan mo mga may negosyo. Hindi mo sila dapat baratin dahil naintindihan ka rin nila. Yung mga yan, hindi yan mga tunay na kaibigan. Business lang yan. Business is business sa kanila. Walang ibang maasahan sa mga yan. Business is business lang. Hindi mo sila magiging kaibigan. Kapag kumita na nga sila sa'yo babarating ka pa nila Kaya minsan mas mabuti yung mga yung mga mid-class, low class na mga tao. Ang usually kapag kumukuha sila ng serbisyo sa amin, happy sila, nagtitip pa. Yung mga malalaking pera, yung mga mayayaman dyan, parang hindi tunay na mayaman sobrang kuripot ayaw ayaw man lang magpumayag sa presyo na gusto mo Gusto nila kumpara doon sa mga mura na presyo. Tingnan mo naman yung mga kumpanya na yun. Mura nga, tingnan mo nagsasara. Kasi hindi workable. Kukuha ka ng serbisyo, kailangan yung maganda, yung binayaran mo, makukuha mo. Hindi yung binayaran mo na makukuha mo, napakamura din. Yung hindi na daw sumasagot sa telepono, pero nung pinick up, napakabilis. Hindi man lang nilitratuhan yung box, hindi man lang sila hinihintay na na matapos magsulat, minamadali sila, tapusin mo na yan. Meron pa po akong pick up. Dapat yung listahan nyo, nilagay nyo na yan sa sa papel para ini-staple na lang. May mga ganyan So sa amin kasi, serbisyo lang. Pero ginagawa namin ng paraan na maging kaibigan talaga. Kasi ako tumutulong ako sa mga customer kapag hindi nila may sara yung box, sinasara ko. Hindi naman ako nag-charge nun Sila na lang nagbibigay talaga ng tip dahil mahirap yung ginagawa ko. Tumutulong ako sa kanila na isasara. Minsan ako pa nag-i-impake. Taga-abot siya, shoot ako, tetapan ko yung buong box. Malaking tulong yun para sa kanila dahil mabilis ako sa ganun. Maikwento ko pa yung yesterday, pero happy ako sa kanya. Magaling siyang naka-ready na yung mga gamit niya, inimpake namin. So ganito na lang, hanggang dito na lang muna kabayan. Have a blessed Sunday po. Pumili po ng tamang kaibigan at mag-iingat sa mga hindi tunay na kaibigan. Hanggang sa muli, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayang Box. Advice lang po for Sunday. Have a blessed Sunday everyone. Salamat po.